Kabanata 7,001. Ngunit ang isyu dito ay kahit na hindi tayo ganap na kaalyado, hindi tayo gagawa ng ganoong mapangwasak na pag-atake. Ang pag-atake dito ay malinaw, at kung sino ang nasa likod nito ay nangangahulugan ng digmaan. Sabi ni Alexei kay Harvey habang sinusuri ang sitwasyon. Tumango si Harvey bago gumawa ng conclusion. Clarion's the one most likely behind you lose your betrothal contract, and the reason he's here is also because he's waiting for you to bring me or Veda here. Marahil ay hindi niya inaasahan na magkaroon ng oras upang gawin ang anumang bagay sa amin bago siya mismo ay tinambangan mula sa kadiliman. Higit sa lahat, maswerte tayo. Kung tayo ay mas maaga, ang mga mamamatay tao ay maaaring nasa paligid pa rin. At baka kailanganin natin silang labanan. Napangiti si Alexei nang marinig iyon. Ibig sabihin ay maswerte na hindi tayo sumakay ng helicopter. Kung hindi, tayo ay magiging masyadong halata. Hindi rin nila tayo papakawalan. Ano ang dapat nating gawin ngayon, kuya? Dapat ba tayong tumakbo o magsampa ng ulat? Tanong ni Alexei. Binuhat ni Harvey si Clarion na halos wala ng buhay at inilagay sa kanyang balikat bago tumayo. Umalis na tayo rito. Tungkol dito, ipapaalam natin kay Jeffrey. Haharapin niya ito. Wala sa atin ang may reputasyon o katayuan para harapin ito. Kung mali ang gagawin natin, baka makagulo lang tayo. Tumango si Alexei nang marinig ang sinabi ni Harvey. Naiintindihan ko. Dapat nating gawin iyon. Pagkatapos, binigyan ni Alexei si Clarion ng masamang tingin. Bakit mo siya dinadala? He's Dan's right-hand man, and he's quite the schemer. Balita ko pinahirapan niya ang buhay mo sa Walls Inn, di ba? I think iwan na lang natin siya dito at hayaan siyang mabuhay mag-isa. Kung hindi, medyo mahirap ipaliwanag ang ating sarili kung nailigtas natin siya, ngunit binalingan niya tayo. Malinaw na kahit hindi ganoon katalino si Alexei, alam niya ang tungkol sa personalidad ni Clarion. Sigurado rin siya na magagawa ni Clarion ang ganoon. Ephraim ako. Hamalakhak si Harvey. If he's capable of that, I don't mind. Gusto kong makita kung paano niya magagawang Ephraim ang kanyang tagapagligtas. Siyempre, medyo curious din ako sa mga taong gumawa nito. Kaya, kailangan natin siyang iligtas. Walang ibang sinabi si Alexei pagkatapos niyang marinig ang paliwanag ni Harvey. Pagkatapos, mabilis niyang sinimulang hanapin sa mga bangkay ng mga patay na security guard ni Clarion at nakita niya ang isang grupo ng mga susi. Bumalik tayo sakay ng helicopter. Sure, sabi ni Harvey sabay tango. Pumayag siya sa panukalang iyon. Pinakamabuting umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa helipad sa labas ng kastilyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey nang matagpuan nila ang helicopter, at sinipa niya si Alexei sa lupa. Kuya, ikaw, wala ng oras si Alexei para umungol dahil napalitan ng gulat ang kanyang ekspresyon. Isang lumilipad na dagger ang dumaan sa kanyang ilong. Kung hindi dahil sa pagiging mabilis ni Harvey, masisira na ang ulo ni Alexei. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig na nila ang mga kwerdas ng kwerdas. Pagkatapos, ang mga arrow ay lumipad sa kanila, na nagbabalak na pumatay. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat sila ay nakatutok kay Clarion. Halata namang alam ng mga umaatake na hindi nila masasaktan si Harvey. Gayunpaman, ang kanilang layunin ay upang pigilan ang mga nakakaalam ng kanilang pagkakakilanlan na umalis sa lugar na ito ng buhay. Malamig ang ekspresyon ni Harvey nang agad niyang ibinato si Clarion kay Alexei sa likuran niya. Whoosh! 12 ng mga nahagas na punyal ay agad na inihagis. Pagkatapos, maraming figure ang sumugod mula sa damuhan sa tabi ng helipad. Lahat sila ay nakasuot ng maitim na damit, at hinugot nila ang mga Islander longsword sa likod nila, na itinuro si Harvey kahit na medyo malayo pa sila. Nang makita ni Alexei ang ambush, halata ang takot sa kanyang mukha. Sino kayo? Ang lakas ng loob niyong tambangan ang kuya ko. May death wish ba kayo o ano? Tiningnan ni Harvey si Alexei at mahinahong sinabi, isama mo si Clarion at magtago. Ang mga taong ito ay hindi ganoon kadaling ipadala.
Pagkatapos noon ay bumagsak ang kanyang tingin sa mga lalaking may mahabang espada sa kanilang mga kamay. Then, he asked furiously, "We don't have anything against each other, right? What do you want picking on me for no reason? Do you think I'm scared of you?" Hindi umimik ang mga lalaki matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Sa halip, itinaas nilang lahat ang kanilang mga longsword, at ang kanilang kakilakilabot na aura ay nakalock kay Harvey. Parang papatayin agad nila si Harvey kung gagawa siya ng hakbang. Ngumisi si Harvey habang nagkibit balikat, at hindi siya masyadong mapakali. Kasabay nito, sinabi ng lalaking namumuno sa ambush kay Harvey, gamit ang wika ng bansa H na hindi pamilyar. "Isuko mo na si Clarion, Harvey. Saka ka lang makakaalis. Kung hindi, hindi ka namin ililibre." Pagkasabi niya noon ay ipinakita pa ng lalaki ang kanyang espada. Isang manipis na eskarlata ang tila nagtali sa talim. Tumagilid ang ulo ni Harvey at tumingin sa longsword na hawak nila. Iba ito sa karaniwang mga longsword ng Island Nation. Dapat ay nagdagdag ka ng ilang magagandang bagay. At ang pamamaraan ng forging na ginamit dito ay ang pinakasinaunang isa, tama ba? Ibig sabihin ay galing ka sa Sky Plane. Hayaan mo akong hulaan. Don't tell me galing ka sa Origin Sword Style. Tanong ni Harvey na may iniisip. Ang mga natalo ko ay mula sa Origin Fist, ngunit kayong mga tao mula sa Origin Sword Style ay kilala ako. Ibig sabihin kilala ang pangalan ko sa Sky Plane, tama. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna sa ambush ay pinikit ang kanyang mga mata at hindi sumagot sa tanong na iyon. Sa halip, nagtanong lang siya, "Aalis ka ba? It's fine if you want me to leave, but first, you have to answer my question," sabi ni Harvey sabay kibat balikat. "Naiintindihan ko kung susundan mo ako, ngunit ngayon ay hahabulin mo ang kanang kamay ni Dan. Huwag sabihin sa akin na orihinal na nagtutulungan kayo, ngunit ngayon ang magkabilang panig ay bumaling laban sa isa't isa. At pagkatapos, pinatay mo ang lahat ng mga tauhan ni Dan dahil sa galit at ilalagay mo ito kay Jeffrey. Since, sinira niya ang mga plano mo. Nakuha ko ba ito ng tama?" Lalong naningkit ang mata ng lalaking nangunguna sa ambush nang marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi kailanman mabuti para sa isang tao na masyadong maraming nalalaman sa mundong ito. Pagkatapos, mahinahong sumagot si Harvey, "Normally true. Pero anong magagawa mo sa akin? Iminumungkahi kong sabihin mo sa lahat ng nagtatago na pumunta dito at atakihin ako ng sabay-sabay. Makakatipid ako ng ilang oras sa pamamagitan ng pagpatay sa inyong lahat," deklara ni Harvey habang nanliit ang kanyang mga mata, at agad na nagsimulang damaloy palabas ang hangarin na pumatay mula sa kanya. Hindi mahalaga kay Harvey kung ito ay ang Island Nation o Sky Plane, sila ay simpleng mananakop na hindi sumuko sa kanilang ambisyon. Hindi siya magdaramdam kung patayin sila dito, hindi pa banggitin ang bawat isa sa kanila rito ay may bahid ng dugo ang kanilang mga kamay. Sa madaling salita, lahat sila ay nararapat na mamatay. "Ano, gusto mo bang patayin kaming lahat dito ng mag-isa?" Gulat na sabi ng leading man bago nagpakawala ng malupit na ngiti. "Sa tingin mo kaya mo? Alam namin na isa kang true warrior. Alam namin na mayroon kang malaking kapangyarihan. Alam din namin na madali mong nadurog si Mark. Ngunit binabalaan kita. Dahil lang sa hindi makayanan ng Origin Fists laban sa iyo, hindi ibig sabihin na kami mula sa Origin Sword Style ay mahina. Hindi kami lalaban sa iyo ng patas. Kung hindi mo pinahahalagahan ang iyong buhay, sabay-sabay kaming aatake sa iyo. Mamamatay ka nang hindi nag-iiwan ng kahit isang bakas dito. Hindi natatalo ang sword style." Ngumisi si Harvey. "Ang yabang na iyon ay medyo labis, hindi ba? Ikaw." Nang makita ng lalaki na ang kanyang mga pananakot ay hindi nakapa-atros kahit isang hakbang kay Harvey, nagpasya siyang huwag nang mag-aksaya ng kanyang hininga. Kumaway ng kamay at agad siyang umatake. Whoosh! 8 lalaki na nakasuot ng parehong itim na damit ay sumalakay mula sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay na may mga longsword sa kanilang mga kamay. Ang mga talim ng kanilang mga espada ay hindi makapaniwalang matalas. Lahat sila ay bumagsak pababa,
patungo mismo sa ulo ni Harvey, at lahat sila ay umaatake gamit ang mga diskarte na humihiling sa kanila na ipagpalit ang kanilang buhay sa kanilang mga target. Halata namang wala silang pinipigilan laban kay Harvey. Gayunpaman, walang naramdaman si Harvey sa kanilang mga pag-atake. Nang makita niyang nagpakita na sila ay agad niyang hinampas ang kamay niya. Habang mabilis ang Islanders, mas mabilis pa rin si Harvey. Ang pinakamakapangyarihang martial art ay ang pinakamabilis, at nagawa ni Harvey na isama ang konseptong ito sa sandaling ito. Sampal, ang lalaking namumuno sa ambush ay nakaramdam ng kirot sa kanyang mukha, at siya ay agad na napaalis. Ang tanga mo. Ang natitirang mga taga-isla ay nabalisa ng mamula ang kanilang mga mata, at ang kanilang 7 mahabang espada ay bumuo ng pormasyon, at sabay-sabay na umaatake kay Harvey mula sa lahat ng direksyon. Mamatay, tumalon din sa gitna ng laban ang lalaking nataboy matapos niyang inumin ang kanyang gamot. Bumaba siya kaagad mula sa himpapawid habang nakabuka ang kanyang espada pababa. Ang lahat ng mga taga-isla ay tila pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan sa isa, na ginagawa silang napakalakas. Ramdam ni Alexei ang panginginig sa kanyang gulugod nang mapagtanto niya ang nangyayari. Big Bro, ito ang 9 points formation ng Origin Sword Style. Hindi ito titigil hanggang sa mamatay ka. Mag-ingat ka. Whoosh! Sa sandaling natapos ni Alexei na sabihin iyon, ang ika-9 na lalaki ay lumitaw mula sa lupa at nilayo na patayin si Harvey habang siya ay nagmula sa ibaba. Ang 9 na figure ay agad na sumalakay ng magkakasama, ang kanilang mga pag-atake ay sumasakop sa isa't isa. Napakalakas at kakila-kilabot nila. Gayunpaman, si Harvey ay nakatayo pa rin ng mahinahon. Pinitik niya ang kanyang daliri habang nakaturo sa isang direksyon. Break! Itinuro niya ang nag-iisang kahinaan sa loob ng 9-point formation na may diretsyong kisap mata. Nang makita ng leading man ang ginagawa ni Harvey, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang sabihin niyang, umalis ka na. Ngayon din, itong tanga. Paano niya nalaman ito? Ang lalaking namumuno sa pananambang ay nanawagan ng pag-atres habang siya ay agad na umatras, ngunit siya ay napakabagal pa rin. Sa sandaling umabot na siya sa himpapawid, tinapik na ni Harvey ang kanyang daliri sa kanyang energy nexus. Bang! Nagkaroon ng malakas na pagsabog, at ang ibabang gulugod ng lalaki ay agad na nagkapira-piraso ng dumanak ang dugo. Kasabay nito, lumipad palabas ang 8 iba pang Island Nation swordsman at bumagsak sa lupa. Tumutulo ang dugo mula sa kanilang bibig at ilong dahil agad na nawala ang lahat ng kanilang mga vital sign. Wala nang mas nakakatakot kaysa rito. Imposible. Demi-Union. Paano posible na nasa ganitong antas ka ng kapangyarihan? Kinilig ang lalaking nangunguna sa kanila. Maliban sa takot sa kanilang mga mata, tanging kawalan ng pag-asa. Hindi niya moari kung gaano kalakas si Harvey. Hindi rin niya maisip kung bakit siya mahuhulog sa ganoong punto na napilayan siya ni Harvey ng isang hampas. Ang pananambang ay lubos na walang silbi laban kay Harvey sa kabila ng kanilang pagtitiwala. Kung ikukumpara sa kanilang kabuoang kabiguan, ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa ang pinaka-nakakatakot. Alam na alam ng lalaking namumuno sa pananambang na kahit na ipadala ng buong Origin Sword Style ang kanilang buong paaralan, maaaring hindi nila magawang maglagay ng gasgas kay Harvey. Sa wakas ay natugunan na ng Skyplane ang tugma nito. Paano maaaring umiral ang isang tulad nito sa bansa H? Siya ay napakabata at napakalakas. Ang mga matatanda na sa Skyplane ay umabot din sa parehong antas at umabot sa antas ng Demi-Union, ngunit ang paghahambing sa kanila sa isang taong kasing bata ni Harvey ay inihahambing ang mga mansanas sa mga dalandan. Ang mga matatandang tao ay malamang namamatay sa pakikipaglaban pagkatapos gamitin ang kanilang buong kapangyarihan ng isang beses. Pero para sa isang tulad ni Harvey, mananatili siyang walang talo sa loob ng maraming taon. Kapag tunay na niyang naabot ang antas ng pagsasama-sama ng tao at kalikasan, ito ay magsasabi ng kapahamakan para sa Skyplane. Gusto niyang ibalik ang balitang ito sa Skyplane at pagkatapos ay pag-isahin ang lahat ng Sacred Lands para patayin si Harvey. Gayunpaman, hindi na niya magagawa iyon dahil unti-unti na siyang nawawalan ng buhay.
Tiningnan ni Harvey ang siyam na taga-isla na ngayon ay tuluyan ng nawalan ng buhay, at siya ay tumalikod ng mahinahon. Tapos, tumango siya kay Alexei. Tara na, hahayaan natin ang mga nakatataas sa Grand City na humawak nito. Nang marinig yun ni Alexei, mabilis niyang itinapon si Clarion sa helicopter at excited na pinaandar ang helicopter. Kasabay nito, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. May kasabikan, pananabik, at impulsiveness na ipinanganak ng pagkakataon na sa wakas ay makakabangon siya pagkatapos ng maraming taon. Ang tanging naiwan ni Alexei para kay Harvey ay ganap na pagsamba. Naniniwala siya na kapag ang isang tulad niya ay nakatayo sa kanyang tabi, ang Belladonna cult ay isang araw ay magiging Ambrosia cult muli. Pagkaalis ni na Harvey at Alexei, sa wakas ay dumating ang isang grupo ng mga lalaki sa loob ng malalim na kagubatan. Ang ilan sa kanila ay nakasuot ng damit na may mga espada, at ang iba ay nakasuot ng damit na ninja. Ang katulad sa kanilang lahat ay silang lahat ay mukhang misteryoso at makapangyarihan. Sa oras na ito, natagpuan na nila ang siyam na patay na elite mula sa Island Nation sa helipad. Seryoso ang ekspresyon ng lalaking namumuno sa grupo, na nakasuot ng pulang damit. Kung isipin na may mga elite mula sa Grand City na kayang talunin ang 9 Wicked Blades mula sa Origin Sword Style. Mukhang mas makapangyarihan ang Grand City kaysa sa binigay namin sa kanila na kredito. Pagkatapos, mahinahong sumagot ang isang lalaking nakasuot ng ninja garb, Lord Sverker, ang martial arts ng Country H ay may mahabang kasaysayan, at ang Grand City ang nangungunang lungsod sa Country H pagdating sa martial arts. Ito ay ibinigay para sa kanila na magkaroon ng ilang makapangyarihang mandirigma. Gayunpaman, binigyan namin ng leksyon si Dan, at hindi niya makakalimutan sa pagkakataong ito, anuman ang resulta. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 7,005. Nang marinig ni Sverker ang mga salitang iyon, malamig niyang sinabi. Bagamat totoo na gusto nating turuan si Dan ng magandang aral tungkol sa mga kahihinatnan ng paglabag sa isang deal, malaking kawalan pa rin sa Origin Sword Style kung kailangan nating isakripisyo ang 9 Wicked Blades para magawa ito. Iiwan ko ito sa Origin Ninja, kung gayon. Dapat mong malaman kung sino ang gumawa nito. Isa man o grupo, patayin silang lahat. Kung hindi, maaari silang maging mga kaaway sa hinaharap ng Sky Plane. Naiintindihan, ang pinuno ng Origin Ninja, si Ghostface, ay bahagyang nag-alinlangan. Ilang sandali pa, mabilis na lumapit sa kanila ang ilang figure at lumuhad sa harapan ni Sverker. Nakayuko ang kanilang mga ulo habang bumubulong, Lord Sverker, Lord Ghostface. Habang sinusuri namin ang mga bangkay, napansin namin na nawala ang bangkay ni Clarion. Pinaghihinalaan namin na siya ay nailigtas at buhay pa. Kumunat ang noo ni Sverker bago nagpakawala ng malamig na ngiti. Ang iyong mga tao ay medyo mahusay, Ghostface. Siya lang ang personal na nakatalaga sa iyo, ngunit nagawa niyang makatakas ng buhay. Dapat ko na bang pagdudahan ang katapatan mo sa Sky Plane? Malamig pa rin ang ekspresyon ni Ghostface. Si Clarion ay isang bihasang tao. Marami siyang pakulo habang naglalaban kami. Samantala, hindi ko magagamit ang akin, kaya hindi ko mailantad ang aking sarili. Pero nasaktan ko na ang puso niya, at nalason na siya. Paano kung may nagligtas sa kanya? Wala na si Asclepius sa mundong ito. Hindi ako naniniwala na siya ay maliligtas kahit na ang Diyos ng pagpapagaling ay nasa paligid pa. Hindi na kailangang matakot sa isang taong tulad nito. Ang dapat nating isaalang-alang ay kung paano malaman kung sino ang nagligtas sa kanya. Pakiramdam ko, ang taong ito ang magiging pinakamalaking problemang kakaharapin ng Sky Plane. Habang pinag-uusapan ng dalawang mahahalagang personahe, na sina Sverker at Ghostface, kung paano asenso ng magkasama, lumipad na sina Harvey at Alexei pabalik sa Hyperborea. Hiniling ni Harvey kay Alexei na maghanap ng isang mahusay na nakatagong lokasyon upang may matuluyan siya at si Clarion, pagkatapos ay kailangan ni Alexei na mag-ulat pabalik kay Veda.
Naniniwala si Harvey na gagawin ni Veda ang tamang desisyon. Nang umalis si Alexei, sinimulan ni Harvey na imbestigahan ang mga pinsala ni Clarion. Bukod sa daloy ng inner energy na pinatahimik niya, ang puso niya ang pinaka-problema. Habang ginamit niya ang pamamaraan ni Parkerville upang protektahan ang kanyang puso, maliban sa pinsala, naramdaman din ni Harvey ang isang hindi maipaliwanag na lason. Napakaswerte ni Clarion nang makatagpo niya si Harvey, isang martial artist na eksperto sa sining ng pagpatay. Kung ibang tao, patay na siya. Ayaw nang mag-aksaya pa ni Harvey ng oras. Sa isang banda, inilipat niya ang kanyang enerhiya kay Clarion upang itulak ang lason sa loob niya. Sa kabilang banda, maingat niyang ginamit ang kanyang lakas para pagalingin ang puso ni Clarion. Makalipas ang halos 3 oras, tuluyang nailigtas ni Harvey si Clarion. Kung makaka-recover si Clarion, depende ito sa kanyang pangangatawan at swerte. Nang matapos si Harvey ay naghanap siya ng mapagpahingahan. Bagamat hindi siya nag-aksaya ng anumang enerhiya sa pakikipaglaban sa mga Islander, ang pagliligtas kay Clarion ay gumastos ng malaking bahagi ng kanyang lakas. Makalipas ang ilang oras, biglang sumimangot si Harvey at inilahad ang kanang kamay palabas. Whoosh! Flink! Nagkaroon ng malakas na kalampag. Nakuha ni Harvey ang talam ng kutsilyo na diretsyong bumulusok sa kanya. Ang umatake ay walang iba kundi si Clarion. Ang mukha ni Clarion ay mapotla, at ang kanyang ekspresyon ay isang kahinaan. Malinaw na matagal na siyang hindi nagising. Nang mapansin niyang nasa tabi niya si Harvey, wala siyang pakialam at umatake. Hinarang ni Harvey ang pag-atake, at nabaluktot ang ekspresyon ni Clarion habang galit na nakatingin kay Harvey. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Papatayin kita, ikaw na bastard." Sampal, hindi papayag si Harvey kay Clarion, at agad siyang sinampal sa lupa. "Patayin mo ako, ikaw at anong hukbo. Kung hindi dahil maganda ang kalooban ko at kinaladkad kita palabas sa tumpok ng mga bangkay, namatay ka na sana ngayon," malamig na sabi ni Harvey. "Ginamit mo si Alexei para ebitag ako at si Veda, pero sa huli, hindi ka sapat at muntik nang mamatay. Pagkatapos mong magising, kalimutan mo na ang pagpapasalamat sa pagligtas ko sa iyo, gusto mo pa akong patayin. Clarion, huwag mong sabihin sa akin na ito ang antas ng katalinuhan na mayroon kayong 3 young master ng Parker. Hindi kataka-tak ang lahat kayo ay tinuring na tanga." Kalmado ang mukha ni Harvey sa kabila ng kanyang mga panunuya, ngunit ang bawat salitang sinabi niya ay lubos na nagpahiya kay Clarion. Hinawakan ni Clarion ang maputlang mukha sa galit, ngunit dahil din sa sampal na ito kaya siya tuluyang nagising. Matapos suriin ang kanyang mga alaala, sa wakas ay naunawaan niya ang nangyari. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Harvey na may madilim na ekspresyon. "Bakit? Bakit mo ako niligtas? Bakit?" Ngumisi si Harvey. "Hindi ka ba nakiusap na iligtas kita? Kung hindi, sa relasyon natin, sa tingin mo ba gagawa ako ng bagay na hindi naman ako makikinabang?" Naririnig ni Clarion ang paghamak sa mga salita ni Harvey, at may galit at kalungkutan sa kanyang mukha. Hindi lang siya niligtas ng kanyang kalaban, kundi siya rin ang nagmakaawa na iligtas siya ni Harvey. Paano niya haharapin si Harvey pagkatapos nito? Paano siya kikilos laban kay Harvey? May kasabihan na ang mga tunay na lalaki ay dapat paghiwalayin ang kabaitan at sama ng loob, ngunit iyon ay walang iba kundi basura sa kanya. Talagang nailigtas siya ni Harvey, at hindi niya kayang kumagat sa kamay ng nagpakain sa kanya, hindi ba? Hindi rin sigurado si Clarion kung dapat ba siyang makaramdam ng pagkakirot o sentimental. Isa pang pag-iisip ang sumagi sa kanya, at pareho silang magkaaway. Bagamat wala siyang magagawa sa ngayon, kung patuloy silang maglalaban, marahil ay makakaisip siya ng paraan upang mailigtas si Harvey. Gagantihan niya si Harvey sa pagligtas sa kanya ngayon. Habang iniisip iyon ni Clarion, inilabas ni Harvey ang isang telepono at inihagis ito sa kanya, at mahinahong sinabi, "Tawagan mo." "Tumawag ka." Natigilan at natarante si Clarion. "Anong ibig mong sabihin?"
Wala lang, pero pakiramdam ko ay hindi maiintindihan ng isang tulad mo ang tungkol sa pagiging mapagpasalamat, at malamang na gusto mong paghiwalayin ang sama ng loob mo sa akin pati na rin ang katotohanang iniligtas kita. Kalaban natin ang isa't isa. At most, you'll think of a way to let me survive this, mahinahong sabi ni Harvey. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Tumawag ka at dalhin ang iyong mga tauhan dito para patayin ako. Kung hindi ko ito kakayanin, maaari mo akong iligtas. Tatapusin natin ang pagpapalitang ito dito at ngayon. Naningkit ang mga mata ni Clarion. Hindi niya inaasahan na nakita na sila ni Harvey ng buo. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay wala siyang maitatago kay Harvey. Ano? You don't dare make the call. Dapat ba kitang tulungang magpadala ng mensahe? Kalmadong kinuha ni Harvey ang telepono at nagsimulang mag-type sa harap mismo ni Clarion. Dan, inaatake ang kasino. Iniligtas ako ni Harvey, kaya halika at patayin siya ngayon din. Mula kay Clarion. Namutla ang mukha ni Clarion habang binabasa ang mga katagang tina-type ni Harvey. Hindi pinansin ni Harvey ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at nagsimulang pumili kung kanino ipapadala ang mensahe. Nang makita ni Clarion si Harvey na pinili si Dan, wala siyang sinabi. Ngunit nang makita niya ang isang listahan ng mga pamilyar na numero sa telepono ni Harvey, agad na umasim ang kanyang ekspresyon. Ang mga nakatataas sa Grand City. Paano mo nakuha ang kanilang numero? Bakit mo sila pinili bilang mga tatanggap? Halos mapasigaw na tanong ni Clarion. Para ipaalam sa kanilang lahat na niligtas kita, at gusto mo pa rin akong iligtas, mahinahong sabi ni Harvey. Para isa publiko din ang nangyari sa kasino. Hindi mo pa rin ito maitatago, kaya bakit hindi mo ako hayaang tulungan kang gawin ito ng labis? Napakaraming tagapagmana ang namatay sa kasino, sigurado akong matutuwa si Dan kapag natanggap niya ang balitang ito, pahayag ni Harvey. Pinili ni Harvey na ipadala ang mensahe sa lahat ng nasa harap ni Clarion. Nang makita iyon ni Clarion ay napapikit siya sa sakit. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata at pinandilatan si Harvey. Kahit na gawin mo ito, hindi ako isusuko ni Dan. Mahinahong sinabi ni Harvey, hindi ko gagawing patayin ka ni Dan. Gusto ko lang makita ang mga pagpipiliang gagawin niya kapag nalaman niyang may nangyaring ganito kalaki sa teritoryo niya at ako ang nagligtas sa iyo. Magpapasalamat ba siya sa akin ng maayos? O ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban sa akin? Kung pipiliin niya ang huli, anong mga pagpipilian ang gagawin mo? Wala pang 10 minuto, kumalat ang balita sa buong mataas na lugar ng Grand City. Halos 1,000 buhay ang nawala sa kasino na lihim na kinokontrol ni Dan. Si Harvey ang nagligtas kay Clarion, at nasa bingit siya ng kamatayan. Nang makarating sa kanila ang balita, ang buong upper echelon ng Grand City ay natahimik saglit. Sa simula, marami ang hindi naniniwala dito. Ngunit nang ibalik ng ilan sa kanilang mga scout ang mga larawan, karamihan sa kanila ay tumahimik. Malaki ito para sa Grand City, at napakalaki din ito para kay Dan. Napakaraming namatay, at walang magagawa si Dan kundi magbigay ng paliwanag sa lahat tungkol sa nangyari. Makalipas ang halos 1 oras, nagsimulang lumitaw ang mga itim na SUV malapit sa lugar kung saan pansamantalang tinutuluyan nina Harvey at Clarion. Ang mga SUV ay lahat ng iba't ibang mga modelo, na kumakatawan sa iba't ibang mga paksyon. Mula sa puntong iyon, lahat ng mga nakatataas sa Grand City ay kumilos na. Nang dumating na ang mga SUV, hindi na lumitaw ang mga nasa sasakyan at tumingin lang sa direksyong nauuna sa kanila. Sa loob ng gusali, tumingin si Harvey sa labas nang may pag-usisa sa bintana. Ngumisi siya, nandito na ang lahat. Lilito ba ang matalik mong kaibigan at pinsan na si Dan, I wonder? Kung magpapakita ba siya, magpapasalamat ba siya sa akin? O papatayin niya ako? Kriek. Sa oras na ito, huminto ang isang puting SUV sa harap mismo ng gusali. Bumukas ang pinto, at mabilis na lumabas ang 8 lalaking nakasuot ng martial arts robe. Napatingin si Harvey sa kanila at agad nang ngumiti. Mukhang nandito ang mga tauhan mo. Pero wala silang dalang baril,
kaya hindi sila nandito para patayin ako, di ba? Agad na binuksan ni Clarion ang pinto. Nang makita niya ang 8 lalaki sa labas, nagbago ang ekspresyon niya at naging mapait ang boses. Bakit pinapunta ng matanda ang kanyang mga tauhan dito? Mabilis na tumakbo pa pasok ang 8 gwardya. Binigyan muna nila ng maayos na pagbati si Harvey bago lumapit kay Clarion at bumulong, Mr. Clarion. Inutusan ka ni Otto na bumalik kaagad. Dapat din daw magpakita ng tamang paggalang kay Mr. Harvey, dahil siya ang nagligtas sa iyo. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Clarion nang marinig niya ang mga salitang iyon. Karaniwan, walang pakialam si Otto sa kanyang mga aksyon. Hindi inaasahan ni Clarion na hindi lang pinapunta ni Otto ang mga taong ito dito, kundi pinasabi pa niya sa kanyang mga bantay ang mga salitang iyon sa harap mismo ni Harvey. Sapat na iyon para ipaliwanag ang paninindigan ng kanyang ama. Bago pa makapag-react si Clarion, mabilis na pumasok ang isa pang guard mula sa labas at bumulong, Mr. Clarion. Andito na si Mr. Dan. Sa Grand City, medyo kakaunti ang mga tao na may parehong pangalan. Gayunpaman, ang tanging karapat-dapat na tawaging Mr. Dan ng mga taga Parkerville sa oras na ito ay si Dan Parker. Lumingon din si Harvey at tumingin sa entrance nang may pag-aalalang tingin. Clarion, ngayong nandito si Dan, hulaan mo kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Nagbago ang ekspresyon ni Clarion. Naisip niya ang maraming uri ng mga posibilidad sa kanyang isipan at nag-isip ng maraming paraan upang harapin ito. Sa kanyang pag-unawa, hindi dapat personal na ginawa ito ng isang tulad ni Dan. Pero ngayon, personal na dumating si Dan. Sa sandaling iyon ay sumagi sa kanyang isipan, tumayo si Clarion. Anuman ang kanyang iniisip, sinabi niya, halika. Tara batiin natin siya. Padabog siyang lumabas ng building. Nagkatinginan lahat ng mga guard. Lahat sila ay dumating na may ganap na utos na huwag saktan si Harvey, ngunit hindi rin nila matatawid si Dan. Ngunit sa hitsura ng mga bagay, isang grupo ng mga lalaki at babae ang naglalakad palapit sa kanila. Ang nangunguna sa kanila ay si Dan, na nakasuot ng purple suit. Clarion, nang marinig kong nakatagpo ka ng isang assassination, hindi ako mapakali. Nang makita kong okay ka na, makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Sa likod ng Parker ay may ilang lalaki at babae na nakasuot ng marangyang damit. Wala sa kanila ang mukhang ordinaryo, at lahat sila ay mukhang mahalaga. Napasulyap si Harvey sa kanila at napagtanto niyang maliban kay Dan, may isa pang taong kilala niya si Neve. Medyo komplikado at awkward ang ekspresyon ngayon ni Neve, at hindi siya tumingin kay Harvey. Obvious naman na originally niya si Dan. Anuman ang ginagawa niya, kailangan niyang pumunta sa sandaling matanggap niya ang balita. Hindi mahalaga kung ito ang sitwasyong kinaroroonan niya o ang kanyang pagkakakilanlan, halatang magiging awkward siya kapag nandito siya. Bahagyang naningkit ang mata ni Clarion habang pinipilit niyang ngumiti. Hello, Dan. Ito ay isang bagay na menor de edad. Hindi mo na kailangang magpakita ng personal. Hamalakhak si Dan nang marinig niya ito. Pagkatapos ay sinabi na may kalmadong ngiti, ano ang sinasabi mo, Clarion? Bagamat hindi tayo magkakapatid na nagbabahagi ng parehong mga magulang, mas malapit tayo sa sinuman. Kailangan kong mag-check up sa iyo kapag nabalitaan kong may nangyari sa iyo. Not to mention, may nangyaring napakaseryoso sa kasino ko. Maraming tao ang nakatingin sa akin ngayon. Dahil ikaw lang ang nakaligtas, dapat alam mo kung sino ang mamamatay tao. Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang sa akin kung sino siya. Hindi mahalaga kung ang taong ito ay lubos na masama o mapagpanggap na isang santo, ako ay maghihiganti para sa iyo. Sinamaan ni Dan si Harvey ng makahulugang tingin. Hindi na niya kailangang ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ito, hindi tanga si Clarion, kaya syempre alam niya ang ibig sabihin ni Dan. Ngunit sa pagtingin sa tuyong ngiti ni Harvey, naramdaman niyang may hindi tama. Dan, sa tingin ko dapat mong hayaan akong gawin ito. Ako ay isang lalaki, kaya may ilang mga bagay na dapat kong gawin ng personal.
Gagantihan ko ng kagandahang loob ang kabaitan, at hindi karahasan ang igaganti ko. Tama iyan, syempre. Ang ngiti ni Dan ay kasing init ng dati habang tinapik niya ang balikat ni Clarion. Pero masyado ka pang bata. Nag-aalala ako na may mga bagay na hindi mo kayang hawakan ng maayos. Naniniwala ako na mas mabuti kung hahayaan mo akong hawakan ito para sa iyo. Pagkatapos noon, ibinaling ni Dan ang atensyon kay Harvey. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong reputasyon, Mr. Harvey York. Dapat mas maaga tayong nagpakilala sa isa't isa, sabi ni Dan habang iniaabot ang kanang kamay. Ako si Dan Parker. Itinagilad ni Harvey ang kanyang ulo at curious na tumingin kay Dan, nang umiti ng matamis. Ilalagay mo sa akin ang malawakang pagpatay sa kasino, ngunit ngayon ay ipinapakita mo sa akin ang gayong init at pagnanasa. What a two-faced fraudster! Hindi ka ba talaga naiinis? Tahimik lang ang namayani pagkatapos sabihin iyon ni Harvey. Naningkit ang mga mata ni Clarion. May gusto siyang sabihin, pero hindi lumabas ang boses niya. Naunawaan niyang mabuti na si Harvey ang nagligtas sa kanya. Kung hahayaan na lang niyang magpatuloy ang ganito, sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari? Kung gusto ni Dan na i-frame ito kay Harvey, dapat ba siyang makipagtulungan ng buo? O dapat ba siyang maging uncooperative at hindi suportahan ito? Dapat ba siyang manindigan bilang suporta kay Harvey? Ang isip ni Clarion ay ganap na magulo ngayon. Alam ni Clarion na kahit anong sabihin niya sa puntong ito ay isang pagkakamali. Maaari siyang tumayo laban kay Dan, o taglayin ang reputasyon ng kawalan ng utang na loob. Hindi niya matanggap ang alinmang resulta. Hindi alam ni Clarion kung dapat ba niyang isumpa si Dan ngayon. Ito ang isa sa mga pagkakataong hindi nila kailangang gumamit ng ganoong paraan. Maging si Neve ay medyo nabigla rin. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin kay Harvey. Hindi niya inaasahan na magiging sobrang padalos-dalos siya sa oras na ganito. May matinding pag-aalala sa mga mata niya. Ha ha ha, you're quite interesting, Mr. Harvey. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dan habang tumatawa. I wonder if you guessed this yourself, or someone told you this. Halimbawa, ang lalaking nagligtas sa iyo ngayon lang, Clarion. Ang mga mata ni Dan ay mas madilim kaysa dati. Kabanata 710. Napangiti si Harvey. May mga bagay na kasing linaw ng araw. Kailangan ba ng isang tao na ipaalam sa akin o gumawa ng hindi pinag-aralan na mga hula? Lalong naging estranghero ang ekspresyon ni Dan nang marinig niya ang mga salita ni Harvey na hindi itinanggi o kinikilala ang kanyang akusasyon. Nagkunwari siyang taos puso at sinabing, kahit ano paman, masasabi ko sa iyo dito at ngayon na wala akong anumang masamang hangarin sa iyo. Siyempre, mayroon tayo nilang hindi pagkakaunawaan na hindi pa nagtagal mula noong panahon sa Walsing at Forbidden Wasteland, ngunit ang mga nanakit sa iyo ay naparusahan na. Naniniwala ako na ang isang tulad ni Young Master Harvey ay dapat na napakamapagparaya at mapagpatawad. Binibigyan mo sila ng pagkakataong magsisi, hindi ba? Siyempre, kung naniniwala si Prince York na kailangan kong pasanin ang lahat ng bagay, ayos lang din iyon. Sa ngalan ng lahat ng aking mga tao, maaari kong ialay sa iyo ang kanilang paghingi ng tawad. Ang ekspresyon ni Dan ay isang sinseridad, na para bang siya ay tunay na gumagalang kay Harvey. Gayunpaman, mula sa tono ng kanyang pananalita at kung paano niya patuloy na pinapalitan ang pamagat ni Harvey, halata na hindi lamang niya itinuring si Harvey bilang sinumang mahalaga, ngunit hindi rin niya itinuring ang kanyang mga tagasunod bilang sinumang mahalaga. Iniabot ni Harvey ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Dan, at mahinahong sinabi. Naniniwala ako na sa pagitan natin, wala talagang dapat ikagalit. Wala tayong direktang salungatan, gayunpaman. Kahit na may seryosong bagay sa pagitan natin, handa akong palayain ito para sa kapakanan mo. Gayunpaman, naniniwala ako na mula ngayon, maghihiwalay na tayo. Paano ang tunog na iyon? Matapos marinig iyon, naramdaman ni Clarion ang galit na namumuo sa loob niya. Ano ang ibig sabihin nito, Harvey? Tinawid ba kita kahit papaano? Bakit mo ako pinako sa krus ng ganyan?
Samantala, ang mga tao sa likod ni Dan ay malamig na tumingin kay Clarion. Maghihiwalay tayo ng landas, hindi pa rin gaanong nagbago ang ekspresyon ni Dan. Hindi yun magagawa, hindi ba? Hindi mo lang nailigtas si Clarion, ngunit inilantad mo rin sa lahat ang nangyari sa kasino para ma-pressure ang mga mamamatay tao. Ikaw din ang tao ng tadhana ng prinsesa ng Grand City. Sa madaling salita, ang mayroon lamang kami para sa iyo ay pasasalamat. Hindi ka namin titingnan sa ibang paraan. Hindi namin tatawidan ang isang mahalagang tulad mo, hindi ba? Kaya huwag kang mag-alala, simula ngayon, hindi, dapat kong sabihin mula sa sandaling ito, lahat ng tao sa aking social circle pati na rin ang Parkerville ay hindi magsisimula ng anumang problema sa iyo. Kung sino man ang gumawa niyan, ako mismo ang haharap sa kanya. Ito ang mga bagay na dapat kong gawin, kaya huwag ma-pressure. Huwag kang tumingin dito sa ibang paraan, okay? Tumawa si Dan at pinadalhan siya ng 2 baso ng alak sa kanyang mga tauhan, na para bang gusto na niyang itigil ang cycle ng puot na ito. Hindi kinuha ni Harvey ang alak at pasimpleng tumingin kay Dan na may makahulugang ngiti. Hindi ito pinansin ni Dan at pasimpleng ininom ang kanyang baso. Pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi, Clarion, dapat mong tandaan na magpasalamat sa kinatawan, tama. Hindi ko inaasahan na isakripisyo mo ang iyong buhay para sa kanya, ngunit dapat mong suklian ang kanyang kabaitan ng may katapatan, naunawaan mo ba?